Hi guys, good afternoon. Okay, it's Friday again. Another praise story po ngayong hapon. Okay, so makikinig na naman tayo sa kanyang inspiring story. Okay, so before we do that, ayan. Yes, good afternoon, Miss Annery. Okay, then we have Leia Abalos from Cebu. Ayan, Marikina. Okay, so good afternoon din kay Miss Karen May. Ayan. Okay. So, meron na tayong 14 viewers. Okay, so, excited ba kayo na makinig ulit? Okay, sa ating Friday Play Story. Ayun. Thank you for tagging Miss Karen. Yan, andyan din pala si Sir Abilino. Ayun. So, excited na excited. Okay. So, kamusta naman po yung, Friday ngayon. So, mag-weekend na naman. Ano naman yung mga plano ninyong gagawin? Okay. Ayan. So, ngayong hapon, okay, so she's a member from Batch 8. Okay, yung mag-share sa atin ngayong hapon about her freelancing journey. Okay, so makinig tayo para ma-inspire tayo, para malaman natin kung paano natin umpisahan yung online bookkeeping career. Okay? So, start na po tayo. So, before papasok si Madam, mag-i-intro muna ako. Okay, guys? Okay, so our today's guest has been working since 1998. So from being a clerk to accountant to finance officer, wow. And also became a senior high school teacher. Oh, na-intrigue ako doon. Okay. So tatanungin natin paano siya napunta doon sa senior high school teaching na stage. Okay. So she's now a full-time freelancer and after working for her client for 1 year, binigyan ko siya ng laptop package. Ayan. And she's also subject for promotion. Wow. So all this happened while being at home with her family. Ayan. So let's hear her story. Let's welcome Miss Lizelle Rayandayan. Hello, good afternoon. Ayan. Okay. Miss Can you hear me well? Yes, yes. Okay. Ayan nga mas malakas yung audio mo eh. Okay. Ganun ba? Sorry. Okay lang. Taga saan po kayo, Miss Lizelle? Taga Cebu po, sa Mandaue. So, kumusta naman po ang Cebu dyan sa ngayon? Maayos naman. Tsaka medyo okay yung panahon. Mainit. Okay. Oo nga mainit. Maganda yung background mo ha. Okay. Sana magkaganon yung bahay ko. Syempre. I-goal mo yan, girl. Go lang and go. Ayan. Okay. So, mag-umpisa na tayo sa ating kwentuhan. Can you tell us more about your backstory before you begin your online bookkeeping career? As you have introduced me, I started working after I graduated. Can you hear me? Yes. After I graduated way back 1998, I graduated accountancy, tapos yun, nagtrabaho kagad. Kasi sa panahon namin, hindi kasi yun eh, parang option lang to maging CPA. Parang hindi integrated sa curriculum namin ba. Kaya nag-try ako ng luck na maging CPA after siguro mga ilang panahon na din yun. Mga 12 years after way back 2012. Then it's a different standard already because way back it's SFAS tapos nag-change ng IFRS. But still I tried though I failed, I just tried to
take the exam to know kung pwede ba talaga ako makapasa. Tapos, in some way, hindi po ako, it's not a loss for me because some way, it refreshes me sa standard. Kasi different yung standard before. It's, I think, Philippines adopt the US GAAP before, and then transfer to the international. And then, yeah, from being a clerk, tapos after a year, may sa akin na kaibigan na they're hiring for an accountant. Sabi ko, ano kaya yung accountant, no? Sabi ko sa sarili ko. Kahit hindi ko alam, sabi ko, sige, I will apply. So, nag-apply ako, naging accountant. Tapos pag sinabing, gawa ka nito, gawa ka ng financial statements, iba yung napag-aralan mo kaysa sa may actual, So, mayroon akong libro na pinakaingat-ingatan ko for how many years, lagi kaming nag-transfer. Yun yung parang pinaka-Bible ko eh. Yun yung libro na yun. I always go back to that book. It's by Smith and Skousen. That's the author. Yun yung parang nagturo sa akin paano mag-costing, how to prepare a bank recon, how to prepare a financial statements. Kasi iba talaga yung nasa actual ka kaysa dun sa theoretical way back sa student ako. Tapos yun, naging accountant, kahit wala akong experience being an accountant. So I just try. If someone will offer me, I just try, and then afterwards I study. That is really my anong tawag dito? Yung parang mantra ko, kahit hindi ko alam, I will accept the opportunity or I will accept the challenge. Tas I will study. Tapos yun, naging accountant, naging finance officer. Naging senior high school teacher for 4 years. Yun yung last na before yun, naging senior high school teacher ako. Yun. Mm-hmm. Paano nangyari yun? Kwentuhan mo kami. Okay. Naging finance officer, then naging teacher po sa senior high. Ganito yun. Ang last na stint ko being an accountant kasi bookkeeper accountant sa isang school. Tapos, ang kasi noon, ang plano ko kasi dapat sana, dito sa plano naming mag-asawa before, na dito sa Cebu, dito kasi sa Cebu, lagi kami palipat-lipat. So, ang isang way na makauwi kami sa probinsya is parang ang opportunity lang doon, maging guro ka. So, sa probinsya kasi parang parang less ang oportunidad ba. So, yun. I studied 18 units in education. Tapos, yun kasi ang plano ko, 18 units. Then, after 18 units, nag-master's degree ako ng business administration. Kasi isa din yun sa requirement if you will become a senior high school teacher. You should have a master's degree. Ayun, the people in the academy has seen the opportunity, has seen my skills. It's the first year of the senior high school opening. So, ako lang yung parang qualified na mag-teach doon sa senior high school. Kaya kinuha nila ako. And medyo mas malaki yung offer sa teaching kaysa sa accounting doon. Yung sweldo, kumbaga ba. Okay. But, yun. But with regards to the work, teaching is a very noble profession. Yes. Ano subject naman po ang tinuro ninyo? Yun, marketing, accounting, entrepreneurship, tapos management, economics, and research. Yun. So, na-apply pa rin yung natutunan nyo sa accounting, right? Okay. That's nice. So, we have seen na even if kumbaga pa meron kayong transition from a bookkeeper and then naging accountant, naging finance officer. So, tuloy-tuloy niyo pa rin yung learning, okay, yung learning process niyo. Kasi nag-masteral pa kayo. Tapos, nag-take pa kayo ng board exam, right? Kasi ganun sa
teacher, 2012. no? Ano, hindi ako nag-take. Okay. Hindi. So, Pero, yung masteral na lang yung yes. nyo. Okay, para Tsaka makapag-take. yung experience, yung skills. Tayong Okay. mga business, yung mga professionals, they can Mhm. teach any subjects in senior high school. Okay, that's great. So, kumbaga pa, nagamit mo rin yung naging working experience mo sa pagtuturo sa kanila. Kasi like you mentioned, iba din kasi yung nasa theory, tapos iba din yung nasa application na. Kumbaga pa, nasa reality or yung sa Yeah. real world. Yeah. Okay. Totoo yun. Oo. Kaya, So, mas effective kasi ang teaching pag meron kang actual na experience. Kasi totoo. masishare mo talaga sa mga estudyante. Okay. Miss Lizelle, so given na yung backstory mo, paano po kayo nagumpisa sa inyong online freelancing? Ganito yun. Parang, are you familiar with Sir Jomar? Yun kasi, I'm always reading a book of, book ni Bo Sanchez, ganon. Tapos yun, pinakilala si Jomar. And then, I always read the book of Rich Dad Poor Dad. Parang, ini-introduce yung, parang, nakalimutan ko yung author eh. May isang, yung 4-hour work week. Work week. Yeah. Yun. Okay. Yun. I really forgot. Pero I have read a few pages of his book. Tapos yun, in-introduce yung, meron palang ganun. Sabi ko, meron palang ganun. Matagal akong nag-study talaga. Hindi ko lang talaga, hindi ako nag-take ng action ba. Until, sabi ko, ano bang pwedeng gawing, kasi ang in-introduce doon sa kay Sir Jomar, yun parang mga social media manager. Tapos, yung parang gawa ka ng mga tawag dito, mga website, ganun. Yes. Kaya, nalaman ko rin yung mga Canva, mga editing. Gusto ko rin yung mga ganun Gusto ko rin yung mga ganun. Nagamit ko rin yun sa pagiging teacher ko. Yung mga presentation sa Canva. Yun. Tapos, sabi ko, saan kaya pwede? Medyo matagal-tagal, tapos nagtanong ko sa sarili, ano kaya pwede sa akin? Yung online bookkeeping, tapos nag-research ako, puro mga international, until I discover your Facebook page 2 years, way back 2 years ago, yata, lagi kong yung, tas nag-study ako ng guide niyo, tas pwede pala ako doon sa ang skills ko pwede pala sa online. Kaya ayun, napunta ako dito sa online bookkeeping last year lang. Kumbaga, nakilala ko kayo, I've been your fan, I've been your following your page, studying your free guides sa The Shepherd. Minamaximize ko yun. Tapos, through din sa inyo, nakilala ko si Sir John. Ganun. Okay. Yun. Yes. Ayun. So, naging coach mo rin pala si si Sir Jomar. Okay. Actually, siya din yung unang coach ko. Mentor lang. Hindi talaga ako nakapag-enroll sa niya. I see. Okay. Kasi may mga free resources naman siya binibigay. Oo. Tapos bumili ako ng libro niya. Yung How to be a VA ba yun? Nakalimutan ko. Oo. Okay. Yun. Kung naging curious po kayo, bakit kayo naging curious sa work from home setup? Kasi naisip ko, you should work smart. Hindi yung work hard. Sa teacher, I know when I went to the teaching profession, I became parang I have highly regards with the teacher because hindi talaga easy. Ano tawag gusto? Hindi easy. Mahirap ang pagiging guro. 24 hours. Lesson plan. Sabi ko, minsan pa nag-tutor ako ng math.
Hindi man ako makapag-tutor sa mga anak ko. Sabi ko, nagigilty ako ba? I've been teaching some people, some students, but I could not teach my own kids. Sabi ko, I should look for something na wherein I can also have a much bigger time with the family. Yeah. So, yan yung habol mo, yung spending quality time with your family, kasi sa bahay ka lang mag-work eh. Okay. Aside from that, maganda rin yung parang attractive din yung mga ano sa online eh. Maraming natatakot pero I've been watching videos aside from your ano parang mga testimony ng mga tao na nag-online. Sabi ko hindi naman pala katakot-takot yung being a BA or being an online bookkeeper. Yun. So, actually connected din kasi yan siya sa sa maging mindset ng isang freelancer. Okay? So, isipin na lang natin, maraming mga clients naghahanap ng bookkeepers and accountants, no? Na pwedeng mag-work sa kanila, okay, for the project. Anyway, ito, Miss Lizelle, okay, so, ngayon, nag-work from home na kayo, di ba? Oo. So, I mean, more than a year na ba? Nasa ano na ba? Yes. Taon na? Oh, ganito kasi ang nangyari nun eh. This opportunity came when at my lowest moment, I need to decide. My husband got sick with liver cancer at tapos yun, I need to decide because no one could take care of him. Kaya kailangan kong mag-decide in between kung magpatuloy ba akong maging guro or need to focus on my family. Matagal eh. I was interviewed April pero hindi pa rin ako nagsabi na magre-resign ako. Na in between kasi ako sa dalawang ano. Pero natatakot din ako baka meron akong pasyente tapos baka hindi stable, parang ganun. Pero I just took the risk. Sabi ko, ikaw na bahala, Lord. At least for the last moment of my husband, I will give the quality time to him because he's been taking good care of us. Now it's time to give back also to him. At least last moment niya, hindi ko maibigay ko man yung oras ba. Yun. Kaya nung parang blessing in disguise na din kasi nawala yung husband ko. This opportunity came last May. Nawala yung husband ko June. Okay. June of that year, last year. Kaya parang si Lord na din yung nag-align lahat. Kasi if I will be working in the academe or I'll be teaching or I'll be in the corporate world and then nawala yung husband ko, walang mag-ano ng mga anak ko, walang asikaso sa kanila. Kaya iba kasi yung setup namin, siya yung nasa bahay, ako yung nag-work. Okay. And while he is at home before, we have also this catering business because he is a chef. Masarap pagluto. Ayun. Okay. So, ilan pong anak niyo, Miss Lizelle? Tatlo. I have 3 kids. Malalaki sila? Yung dalawa, 19, 14, tsaka 7 years old yung babae. Okay. 7 years old pa. Okay. So, ayun, para sa mga nanay. Okay. So, ayan, maraming salamat po. Lalong-lalo na sa mga nanay na nagsakripisyo para sa pamilya, no? Okay? So, ganun talaga, no? Binibigyan talaga natin ng priority, especially our family. Okay? So, isa din yan sa mga reasons kung bakit marami din ang na-attract sa work from home setup. Okay. So, Miss Lizelle, syempre, nag-online freelancing na kayo. Ano yung mga challenges na na-encounter niyo? Sa work ko? Yes. Oh, marami. Isa na yung yung hirap akong
walang problema sa work, pero yung communication baga, very slang yung American eh. Okay. Kinukuha ko na lang yung parang point, yung mga key points ng mga sinasabi nila. So, yun. Tapos, what else? I am having a hard time until now with the work schedule. Okay. Yun. Okay. So, graveyard shift ba? Oo. Okay. Yun. Ano pa ba? Aside from, iba rin yung ano nila, kumbaga bibigyan ka ng isang trabaho because they have a very high expectation from me kasi tinitingnan nila yung credentials ko. I have master's degree, then I have tawag dito parang supervisory skills. So, kumbaga, mani-mani na lang daw sa akin yung mga clerical works. Pag bigyan lang ako ng sample. Okay. Yung sample ba? Tapos, ako na ang bahala kung anong gagawin. Bibigyan lang ako ng previous na work. Like, for example, ano ba yun? Yung parang reconciliation. In Amex, PayPal, bibigay lang. So, you just look at the sample last year or last month, then i-match mo, then yun ang gagawin mo. Kaya, yun, you need to be very, anong tawag dito? Kung you are confused, magtanong. Pero wag naman yun, parang maiirita lang yung, kumbaga, katrabaho mo dun sa US. Yun yung isang challenges ko na bibigyan lang ako ng trabaho, tapos ako lang din ang mag-study dun sa ipapawork sa akin. Pero nairaos mo naman, right? Yes, nairaos ko. Kasi isa din yung nasa isip ko, huwag kang mahiyang magtanong. Pero dapat yung tanong mo, dapat also, hindi yung maiirita lang yung ano ba, yung taong pagtatanungan mo. Yun. Okay. Ayan. So, ang galing naman po ng story ninyo, Miss Lizelle. Okay, parang naging bookkeeper, accountant, and then finance officer, and then naging teacher. Okay, so now you're working from home na, no? So, ano-ano naman yung nakikita mo mga benefits while working at home? Mobility, marami. There was one, aside na mayroon kang oras sa pamilya, yung being work, nung nagkabagyo, diba, yung bagyong Odette. Okay. Walang internet dito sa Cebu, dito sa city, buti na lang sa probinsya, dito pa rin sa Cebu, sa north of Cebu, merong kuryente, tas na-set up ko na din yung parang, merong para kahit dead spot doon, bumili ako ng antena. I invested on some gadgets, yung antena para makakuha ng signal. Ako lang din ang nag-configure para lang pag uwi ko doon, kung gusto kong bumisita sa mama at papa ko, pwede ako mag-work while on vacation, parang ganun. Tapos, nung nagkasakit yung mama ko, walang ibang nag-rescue sa mama ko kasi yung kapatid ko busy, yung isang kapatid ko busy, tapos yung isa nandun sa Samar. So walang ibang ako lang. Kaya nung sinabi na kailangan ni mama ng emergency doon sa hospital, ako, while working, ako ang tumawag ng ambulance. Tapos pumunta ako, dala-dala yung laptop ko. Ayun, okay. Yun. Hindi mo kailangang mag-leave na yung parang pahirapan ba? Kasi kahit saan pwede kang mag-work. Right? Yeah. Basta meron pa lang internet. Ayun. Yes. Saka aside sa monetary value, yun yung talagang pinakano, yung mobility, kahit saan pwede kang magtrabaho. Magbakasyon, di mo kailangang pwede kang mag-leave kasi may leave man din kami, binigyan kami ng leave. Pero pwede ka ring pumunta ka doon sa isang lugar na gusto mo, dala-dala mo yung laptop mo. So you can work from anywhere.
As long as on internet. So, yan yung kagandahan ng ano. Lalo-lalo pag, let's say, may deadline, tapos may biglang magyaya sa iyo na out of town, no? Okay? So, meron ka pang natirang work. So, pwede mo siyang dalhin. Tapos, break ka na naman. Okay? Yes. Lahat ng occasion, maatinan mo. Tama. Okay. Okay. So, before we proceed, ayan, hello, Ma'am Lizelle from Talisay City, Cebu here. Ayan. Magkita-kita tayo mga Cebu, na mga TBSA Cebu. Yes, oo. Bakit naman hindi, no? Mas maganda din yung may gathering. Ayan, from Miss Leia Avalos, Superwoman. Ayan. Salamat. Yes. So, iba talaga si Mami Lizelle, no? Okay. Meron pa, meron din akong i-give up. Actually, I applied also, I applied sa DepEd. I applied. Kahit wala akong license, basta experience ka, pwede kang mag-apply. Kahit hindi ka pa teacher, kahit wala kang 18 units teacher. I was number 1 sa ABM Strand, sa senior high school. Pero sabi ko sa mga kaibigan ko, I will, kasi gusto nila magtrabaho ako doon sa DepEd kasi stable daw. Stable nga naman with regards to retirement, stable. Pero sabi ko sa kanila, I should, titingnan ko muna ang ngayon. Di ko, parang, I'm not looking forward sa future ngayon muna ang tinitingnan ko kasi, if I will be working, who will take good? I will be working in the government. Then who will take good care of my children? Kaya I gave up those dreams. Actually, yung mga retirement na yan, retirement pay, no? Pwede naman natin yung gawin as a freelancer, right? Yes. Okay? So, I bought my own retirement. Yes. Okay, you can have that naman eh. So, it's all about financial planning lang naman. Okay? Yeah. Pinano ko na talaga yung paglipat ko sa freelancing, I bought my retirement, I bought some insurance, life insurance, tapos pinagtuloy ko yung SSS ko. Pwede talaga. Yes. Discipline lang. Yeah, tama. Okay, kung tutuusin po, Miss Lizelle, di ba? Nung nag-freelancing na po kayo, mas marami pa tuloy yung yung insurance, yung di ba? Kasi yung naging employer pa tayo. Yes. So, hindi na natin kalimutan, no? Kasi, basically, lalaki din talaga yung kita ng mga freelancers kasi you have the freedom to add more clients. Then, after that, pwede ka naman mag-build ng team, no? So, yun. So, given na may matatanggap ka, let's say, after 10 years, then, invest also. Okay. So, yun din kailangan. Ayan. Okay. So, para po sa inyo, Ms. Lizelle, how do you define success? Ang success para sa akin, especially sa online business or being a business or being in an online world or an online bookkeeper or being a mom, para sa akin, hindi ko madidefine yung success kung hindi ko naduduplicate yung sarili ko. Kunyari, I'm an online bookkeeper, so sabi ko, kung hindi ako naduduplicate, kung hindi ako makaka-create ng isa pang online bookkeeper, hindi ako magiging successful. So yun yung parang vision or mission ko na that's why I look up to you. I really studied on how you do the business on the side. Sabi ko, magninegosyo ako ng online, maybe outsourcing some bookkeepers and then send them some tapos in the future they will make their own agency also. Yun. I would be able to be I will become successful if I will make others also to become successful. Yun yung successful. Yung monetary on the side, it will follow. Ayun. So, napakaganda po ng goal ninyo, Miss Lizelle, no? Kumaga duplicate yourself para makatulong sa iba. No? Especially those who are aspiring to be an online bookkeeper. Okay? So, marami kasi din magtatanong, paano ba natin ito umpisahan, yung ganito na klase ng career.
Kasi nakaset up kasi sa atin yung pagiging employee, no? Or yung employee mindset. Okay. Ayan. So, Miss Michelle, yes. Sige, go ahead po. Go ahead po. Okay. Para po sa inyo, what makes a good support group? Alam mo, you should be always be with hindi ka magiging successful kung hindi ka rin marunong matuto, parang ganon. So you need someone really to you need to learn from someone. You need to get some ideas from someone. Sabi pa nga ni Jack Ma at saka ni Robert Kiyosaki, if you're dumb of something, you hire or you ask someone, parang ganun, parang na mas na mas may alam pa sa iyo. Mas may alam pa sa iyo. Yun. So, yun. Yung support group, just like you, this group, it really helped me a lot. I enrolled TBSA 30 days. When I optimize my profile, maraming ng mga employer, yun. Once I've optimized my profile in LinkedIn, yun, yung maganda kasi yung support group na ito, yung kasi yung parehas ang mga ano nyo ba, yung mindset nyo, or sabi nila, be with like-minded people. Yun. Yes. So, nag-join din po kayo ng LinkedIn pod? Hindi ako nakaano kasi nakita ko yung link ko. Okay. Pero pwede pa naman, di ba? Oo, syempre. So, you just have to connect with Miss Johan para may guide tayo. Okay, so before we proceed to our last question, Miss Lisel, eto, from Miss Leila, go to the world of bookkeeping and multiply. Wow, okay. I see. Ito po, para dun sa mga nag-aspire na mag-start ng kanilang online bookkeeping career or pagiging online accountant, ano-ano yung mga advice na ma-share mo sa kanila, or yung bang para mag-guide sila paano maumpisahan yung ganitong setup ng work from home? Okay. Wait for a while. Since you are already in the TBSA, or if you have enrolled in TBSA, you learn the guides. Marami kang matutunan aside from sa TBSA. Wag mo along the way you are learning, pero don't wait for the time na maging perfect, yung maging expert ka. So, kasi walang ganun. Kasi tayo, ganun ang mindset ko dati. Kailangan expert ako nito. Kailangan, alam nyo ba, I don't have an experience, or I don't have an actual experience with QuickBooks Desktop. Okay. Ang alam ko lang, you know what, I also introduced QuickBooks Online to my students sa Empowerment Technology. Mas nauna pa yung students ko nagkaroon ng tawag dito, yung certificate. Okay. So, nung in-interview ako ng client or yung currently na I'm connected with, tinanong nila ako kung may alam ba ako sa QuickBooks. Sabi ko, I don't have an extensive knowledge of QuickBooks, but I have lots of knowledge with accounting software. I think they're the same, but they are just packaged differently. Sabi ko, so, yun, how do I say this? Don't wait for the time to become perfect. Okay? So, just follow follow yung mga instructions niyo, or yung sa mga sinasabi niyo dito, yung mga tinuturo niyo pala dito sa
sa TBSA. So just follow them, or follow yung mga, tsaka focus on one group muna. Kasi malilito ka eh. Actually, maraming ano ka dito, punta ka dito, hindi ka pa nga nagiging ano dito, lalo ka yata overwhelming na nga yung mga modules sa TBSA. Gusto mo pang mag-enroll sa kabila or sa ano. Focus mo na dito. Tapos, you learn, you apply. Ganun yun. Learn, apply. Tsaka wag kang matatakot na mag-apply. Sabi, wala akong experience. All you have to do is to have the basic knowledge of accounting. Yun. Once you have that, actually, lahat ng ginawa ko self-learning, aside na nag-enroll ako dito, self-learning. Yung sa QuickBook Desktop, walang nagturo sa akin, YouTube. Tapos nagka-additional knowledge ako sa QuickBook Desktop kay Sir Avelino. Ayun. I'm very thankful I'm very thankful with the kay Sir Ave. Hindi siya nagdamot sa mga natutunan niya ba, kumbaga. Kaya yun, don't wait for the time that you will become expert. Kasi walang ganun. Every day is learning. Okay. Si Sir Abilino, sabi ni Sir Abilino, ayan. So great. Okay. I see. From Miss Leia, yes, an amateur does something until he gets it right. A professional does it until he can no longer get it wrong. Ayan. Okay. So, wow. Mabait si Sir Abilino. Ayan. Okay, I'm very happy. So, si Sir Abilino po pala, isa po yan siya sa mentors or coaches natin inside Rise Up Online course po natin. Okay, so teaching QuickBooks Desktop. Ayan. Okay. So, tandaan lang dun sa mga nag-aspire, no? Yung like, minention ni Miss Lizelle, no? Don't wait for the perfect time. Okay? So, lahat naman talaga natutunan yan. So, like you mentioned, Miss Lizelle, hindi po kayo naging QuickBooks Online po advisor, right? So, wala pa. Yes. So, ganun din po ako, no? Mas nauna pa yung yung student ko, tsaka yung sister-in-law ko nag-enroll din sa TBSA. Mas nauna pa siyang naging zero advisor ba yun? Parang ganun. Sabi ko, turuan mo ako. Ayan. Okay. Ayan, so meron tayong comment dito. Sana po magkaroon ng seminar for beginners like me. I think we have free videos sa ating YouTube channel, no? And how you can start this online bookkeeping career. Okay. Then meron din tayong videos, paano gamitin si QuickBooks Online. Then we have also QuickBooks Desktop. Okay. So I think nasa YouTube channel natin. So hanapin niyo lang yung The Shepherd Virtual Accountants and Bookkeepers na sa YouTube. Ayan. So meron tayong mga free resources. Okay. So, ayan. So Miss Lizelle, okay. Meron po ba kayong last message para sa ating watchers? I would like to take this opportunity to thank you, Coach, you and Coach Sherry, and also Johanna Ruth, and the entire TBSA team. You know what? You are on the right track, ka-TBSA or ka-Shepherd. You know what? Kasi hindi lang ito Facebook group. They're a family. You know, I will give my testimony during, naiyak ako. During Odette, I was one of the affected sa Odette, yung bahay namin, yung kusina namin. Pero the Shepherd helped me. Hindi nagatubili, even though hindi nila ako kilala. But yeah, I want to say thank you. So I will pay it forward. That's why, kaya nga maraming blessings na tawag dito. Kaya I will pay it forward by teaching some other people also to do
the bookkeeping. Yun. So, ang galing naman po, Miss Lizelle. Okay, sana lahat na nakinig at nanood ngayong hapon ay ma-inspire po sa inyong story on how you started, okay, being an online bookkeeper. Tapos, naka-receive pa kayo ng laptop, no? Ang galing naman ng client nyo, di ba? Hindi ko akalain na bibigyan ako kasi it's been, ganito yun. Parang hindi nag-work yung audio ng laptop ko. I'm using now the current laptop na binigay sa akin. The old laptop, parang matagal, mga siguro just a second or a minute na hindi ako nakapasok sa sa meeting namin, sa Hangouts, sa Google Hangouts. Sabi niya, what happened? I'm so sorry, I wasn't able to come in right away. Okay. Tapos may sinabi yung VP, yung Vice President, sabi niya, parang narinig ko laptop. Sabi ko, tumango na lang ako. Hindi ko alam ano yung sinasabi niya. Okay. Yun na, after the meeting, I received an email na sinisi niya yung IT, and also the manager na mag-canvas daw ng laptop dito sa malapit sa amin. Ayun. Wow. Yun. Kasi 1 year na din ako. Paano kaya mag-ask ng raise? Ang ginawa ko, kunyari, ang ginawa ko, hindi, sincere talaga ako na I emailed, my anak. I emailed my boss, yung VP namin, sabi ko, thank you for the opportunity that you have given me to be part of the company. It's my 1 year now, sabi ko. Pero isa din yung way na parang to remind them na 1 year na pala siya. So it's time for her to give a raise. Okay. So indirect mo lang ginawa. Okay. Ang talino mo talaga, Miss Lizelle. Okay. Pero parang meron kaming meeting, tapos tinanong niya sa akin na tawag dito, parang tinanong niya na, how long have you been in the company? Sabi ko, parang, that was March. Siguro mga 10 months na, sabi ko. Ganun. It's, I will give, it's time for you to have a raise. Parang ginraps ko yun, yung sinabi niya. Ganito yun, pag meron kayong opportunity, nakikita niyo opportunity na, merong oportunidad na pwede kang mag-ask na raise, parang ganun. Inano ko yun, hindi ko talaga, parang I remember that word. Kaya sabi ko, akala ko, nung April, magka-raise na ako. Sabi ko, hindi lang. Pero hindi ako nag-expect. Parang, kung meron, okay, I would be very happy. Bonus na yun. Kung wala, okay lang din. Sige, I'll just wait for mag-isang taon ako. Nag-isang taon ako nung May. Ayun, sabi ko, thank you. So, you have to be grateful. Kasi darating yung blessing. Tama. Kaya nag-thank you ako sa counterpart ko sa US na accounting, tapos yung VP, yun. So, you should be very grateful. I am very, very, tawag dito, parang, kasi itong company na to, 1 month pa lang ako, tinulungan ako nung namatay yung asawa ko. Okay, so meron silang human consideration, no, sa mga support para sa sa mga members ng team nila. Okay, magandang yan. Family man kasi yung may-ari nito eh. Okay. Parang he always looking forward na parang para sa pamilya talaga. Tapos yun, binigyan ako ni how do they help me? Yung VP nung namatay kasi nag-work ako nung namatay yung asawa ko. Sabi ko, I'll be back kasi my husband is dying, sabi ko. Ganun nag-work pa rin ako kahit yung asawa ko naghihingalo na ba. Sabi ko yun. Nung namatay na, sabi ko, I can't be alam nila na namatay, sabi ng VP na you take your time off, sabihin mo lang sa amin na kung kailan ka babalik. And sabihin mo lang kung ano yung kailangan mo.
Kaya yun nakita ko yung opportunity na parang they are very generous. Sabi ko, can I have my salary in advance? Kasi that was June 22. You know what? They gave me my salary, walang deduction. Okay. Walang Ang deduction. galing. Aside from that, they gave me $500. Though it was a loan, parang pahiram sa akin to be paid sa 13-month pay ko. And aside from that, he gave me $200 personal money. Yun. Wow. So, ayun, nakakita kayo ng ideal client, no? Kasi naman talaga yung gusto natin na supportive din si client. Ayan. Seeing na isa din kayo sa contributor ng success ng business. Ayan. Okay. So, before we end, Ms. Lisen, meron na ako repost. Ayan. So, we had 3-day webinar for aspiring virtual accountants and bookkeeper. So, nasa guide 2 on our guide section. Ayan, dito sa loob ng The Shepherd's Virtual Accountants and Bookkeepers natin na Facebook page. So, hanapin nyo lang yan siya sa guide 2, doon sa guide section. So, nasa lang yan siya, nasa upper part may makita kayo doong guide na tab. Okay? So, para doon sa, So, marami tayong mga free resources. And then you can also watch online sa YouTube. Ayan, maraming mga free resources. Tsaka marami pa mga inspiring stories andon. Okay? So, thank you, Ms. Lizelle, Ryan, Diane. Ayan. Thank you for having you as our guest ngayong Friday na makapagbigay ng inspiring stories sa mga nakikinig at nanood ngayong hapon. Kasi, lalong-lalo na sa mga nag-aspire na maumpisan yung online bookkeeping, no? Kailangan din kasi natin ng yung bang maging inspirasyon natin, okay? Given na, kumbaga pa, nag-start kayo, okay? Bookkeeper, accountant, finance officer, tapos naging teacher pa kayo, okay? Hanggang na-start niyo po yung online bookkeeping, okay? Naging full-time freelancer po kayo. So, syempre, gusto din natin malaman yung mga kwento ng mga kasamahan natin. Okay? Kasi, minsan kasi naghahanap tayo ng yun bang pwede nating sundan, okay? Pwede nating i-follow ng steps. Yan, para mag-guide tayo, para mapisan. So, like you said, yung sinasabi ni Ms. Lizelle, don't wait for the perfect time. Or wag niyong antayin na maging expert kayo before you start this freelancing. So, kung meron kayong mga hesitations, you can ask your friends or you can use the guide inside sa PSBOB, no? Para malaman nyo kung paano umpisan itong online bookkeeping career. Or even if you have work ngayon sa corporate, pwede nyo naman siyang gawing side gig. Ayan. Okay. So, thank you po, Ms. Lizelle. Okay. Thank you din po kay Ms. Johan. Ayan. At sa mga nanood po ngayong hapon, I hope sa weekend na to, you spend quality time with your family, with your friends, and then pahinga din pag may time. At saka, tama yun. Okay. Ayan, si Miss Anne. Okay. So, thanks, Miss Lizelle, for sharing your story. Ayan. Para sa mga kaedad ko, you're never too old to dream and never too old to learn something. Yes. So, commit lang tayo sa continuous learning. Ayan. Yes. Okay. So, anyway, thank you again, Ms. Lizelle, at saka sa mga nanood. No? So, by next week, we have another inspiring story ulit, no? Para sa ating FPS. So, every Friday at 3 p.m. Ayan. So, huwag niyo pong kalimutan. Okay? Thank you din po kay Sir Abilino. Okay? So, sa mga enrollees din, no, dun sa Rise Up Online Learning. I think mag-uumpisa na ata ngayong week. Okay. Anyway, so see you na lang po sa May 25. May 25 ata yung yung session. Ayan. Okay. Thank you, guys. Thank you po. So, wag lang natin kalimutan. Yan.
yung magpasalamat, always be grateful of what we have right now, and enjoy the present. Ayan. While looking forward for the future. Ayan. Thank you Yeah. again, Hazel. Okay. Bye-bye. Salamat.